Habang nasa presscon nga si Al Francis Chua, may kinatuwa nga siya at hindi kinatuwa sa mga players niya dito sa PBA at nasa ibang liga. Dahil hindi niya raw in-expect na sobrang taas daw ng hinihingi ng ibang players, kaya nga hindi nasama sa lineup ng Gilas dahil mas mataas pa kay Justin Brownlee na sahod ang hinihingi. Sino nga ba ang players na ito? At Renz Abando, nagpakitang gilas na naman nga sa Korea at nagpakilig ng mga babae doon. Yan ang topic natin sa video na ito. Tara at pag-usapan na natin yan. Nabilib nga si Al Chua at ibang members ng PBA board sa binigay ngang serbisyo ng mga Gilas players dahil wala daw silang kaarte-arte at hindi daw nag-hesitate na pumayag at mag-represent nga sa dumaan na Asian Games. Nung sinabihan nga daw sila na wag mahiyang magpa-room service sa mga kwarto nila nung nasa hotel nga sila sa China, sila pa nga daw yung tumanggi na hindi nga daw nila kailangan yon at mas gusto nga nilang magpahinga ng matiwasay at mag-focus nga daw sa game. Mga players pa nga daw ang nahihiya sa mga boss kada aalokin sila. Kaya nga nabilib si Chua sa mga nasama niya sa Asian Games dahil sobrang responsable at disiplina din sila sa mga kinakain nila nga nung nasa China sila. Kumbaga wala daw talagang kaarte-arte. Pero yun nga mga ka-sports, habang kumukontak pala si Al Francis Chua sa mga players na kung sino nga ang pwede maging available para nga dito sa Asian Games, may mga player nga daw na sobrang taas daw ng hinihingi na offer. Nung unang pag-uusap nga nila ay okay pa nga daw ang isang tao na to at willing nga siyang mag-serve daw sa country at makapag-usap na lang daw siya sa manager niya. Tapos hanggang sa nagulat nga sila na sobrang laki daw ng hinihingi nun. Kaya naman nireject nga nila agad. Tapos hindi nga lang daw isa yan dahil dalawa nga yan mga ka-sports. At ang isa nga mataas din ang hinihingi at nakakagulat. Gusto pang higatan yung salary ng naturalized import natin na si Justin Brownlee. Kaya nga hindi din maiwasan na madismaya ni Chua sa mga players ng PBA na yon. Kung baga, nangyayari pera-pera na talaga at hindi nga para mag-serve sa ating bansa. Kasi kung yun talaga ang pakay, ay okay lang sa kanila kung magkano nga ang ibibigay na offer sa kanila. At hindi nga yung sila pa ang magbibigay ng gusto nila tapos sobrang laki pa nga ng hinihingi nilang offer. Pero yun nga, ayon nga kay Snow Badwa, ay maaaring sina Mikey Williams ng TNT Katropa at itong si Kai Soto ang tinutukoy nga ni Al Francis Chua. Kasi kung matatandaan ninyo, nagkaroon na ng problema si Mikey dito nga sa TNT at tinatamad pa nga maglaro dati doon. At hanggang sa nag-negotiate na lang ang dalawang panig at doon na nga daw nangyari at lumalabas na 1 million per month ang sahod na hinihingi niya. Labas pa nga dyan yung mga bonus ha. Tapos itong si Kai Soto, nagkaroon din daw ng negotiation bago nga sila nagkasundo sa World Cup at napapayag. So may mga history na din nga sila na kung maaaring totoo yung sinasabi nga ni Sir Snow Badwa na sina Mikey Williams at Kai Soto nga ang tinutukoy ni Chua na sobrang taas nga daw ng hinihingi na salary para maglaro nga sa Gilas. Nakakalungkot lang talaga pakinggan yan mga ka-sports. Kasi akala na talaga nga nung una ng SBP ay para sa bayan. Pero ang nangyayari, para pala sa pera. Dito na tayo sa second topic natin mga ka-sports. Dahil nga sa ganda ng pinakita ni Abando ng FIBA World Cup, ay nakilala nga siya lalo at napansin nga ng ibang bansa. Pero sa ngayon, dahil may contract pa nga siya sa Korea, ay bumalik na agad siya doon. Gusto niya nga daw sana maglaro sana ng Asian Games. Kaso, nag-conflict na daw talaga sa schedule niya dito nga sa KBL. Kasi may kontrata pa nga siya doon. At kailangan niya nang mag-ensayo kasama ang mga teammates niya. Kaya naman, ngayon, parang prepare nga talaga siya dito sa KBL. Nagpakitang gilas na nga agad siya dito. At mas naging aggressive pa nga siya sa mga kalaban niya mga Koreano. Andun pa nga din yung pagiging hustle player niya. Lalo na sa mga usual blocks na nagagawa niya. Masaya nga si Renz dahil madami na naman siyang napapasayang mga fans noon. At kahit mga Koreana ay napapapalakpak nga sa galing ni Abando. Mukha nga makakadali pa si Abando ng isang Koreana dahil sa paglalaro niya. Pero yun nga, naging 6 man nga muna si Abando ngayon sa laban na to ha.
at pinapakondisyon pa lang muna ang mga players dahil hindi pa nga ito ang official na start ng KBL. May mga ilang basket nga din siya nagawa nga dito at mga tres din na napapasok. Andun pa din yung pagiging offensive-minded at hustle players niya na nagustuhan nga ng mga Koreans. Kaya nga mukhang may extend pa ang kontrata niya dito. 7 points nga agad si Abando sa first half pa lang sa loob ng 6 na minuto na paglalaro niya sa court. Mas binabad na nga si Abando dito sa second half at dito more highlights na nga ang ginagawa niya. May mga play pa nga na dinadakdakan niya sa mukha ang kalaban niya at hindi lang mapigilan nang mapag-usapan nga itong si Abando dahil sa ginagawa niyang play niya na yun. Kumaga bastusan nga. Dumadami na nga ang mga fans ni Abando dito sa Korea kaya tingin ko mas ginaganahan nga siyang ma-inspire na din sa paglalaro niya doon. Ginagawa niya talaga yung trabaho niya at yung kagustuhan niya din na mabigyan niya ng championship ang bagong palit na pangalan ng team niya nga dito sa Korea. Hanggang dito na lang muna tayo sa video na to mga ka-O-Sport. Salamat sa panonood. Bye-bye!